Bahay kubo, yan ang unang pumapasok sa ating mga isip kung pag-uusapan ang mga traditional na bahay dito sa Pilipinas. Pero alam mo ba na meron tayong indigenous house kung saan ito ay anti-earthquake, flood resilient, at may pangontra sa anay? Gusto mo bang malaman kung ano ito? Well, manood and learn sa Marky Infos. Hi! Sa mga bago pa lang dito, ang Kuya Architect Channel is all about videos on tips and information sa house design and construction. So kung meron kang pinapagawa or pinapa-renovate na bahay, makakatulong sa iyo ang mga videos dito. Kaya subscribe na! Anyway, ito nga pala ang ating bagong segment kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang trivias and information relating sa architecture. So kung isa kang building professional, architecture or engineering student, or kung mahilig ka lang talaga sa architecture and building related na mga topics, well, siguradong may enjoy mo ang ating bagong segment dito sa ating Kuya Architect Channel. Kaya tara! Unfortunately, ang Pilipinas ay matatagpuan sa sinasabi nating Pacific Ring of Fire. Ito ay parte ng mundo kung saan maraming nagaganap na tectonic na activities tulad ng pagputok ng bulkan at ang paglindol. Ang bansa rin natin ay along the Typhoon Belt, kaya napakadalas din natin maka-experience ng malalakas na bagyo. Again, ang paglindol at ang pagbagyo ay parte na ng ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Pero bago pa man ang mga modernong materyales at mga design ng ating mga bahay, matagal ng adaptive, resourceful, or maparaan ang iba nating mga kababayan sa pagsagupa or pagiging matatag laban sa mga kalamidad na ito. At isa nga dito ang isang traditional na bahay mula sa Mindanao. Tara, pag-usapan natin. Torogan House Design. Ang mga Maranao na Islamic or Moro ethno-linguistic group ng Mindanao ay naninirahan sa northwestern part ng Mindanao sa mga probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Gaya sa karamihan ng mga lugar sa Pilipinas, ang mga probinsyang ito ay madalas ding makaranas ng paglindol at ng pagbaha. So meron silang isang traditional na bahay kung saan ito ay less prone sa damage sa paglindol at sa pagtaas ng tubig. Ating nga i-discuss ang kanilang tinatawag na bahay torogan. Makikita man natin ngayon sa Marawi, which is ang pinakamalaking lungsod ng mga Maranao, kung saan ginagamit nilang mga konkreto bilang materyales sa kanilang mga bahay. Ang torogan ay isang indigenous house kung saan ito ay made up ng kahoy. Ito ay tinitirhan ng maharlikang pamilya or ang mga dato at angkan nito ng mga Maranao. Meron itong matarik na bubong, combination ng isang gable at saka hip roof. Ito ay may pagkaparehas sa iba pang mga roofing design sa mga indigenous houses dito sa Southeast Asia. Again, ito ay gawa sa kahoy pero walang pako na ginamit. Bali, a system lang of wooden joints and fittings yung kanilang ginamit para itayo ang bahay nito. Usually, ito ay may open planning at ginagamit ng multiple families within the royal clan. Nagiging venue ito ng multiple activities sa umaga at nagiging tulugan sa gabi. Wala itong permanent partition at parang meron itong mga movable lang na mga tabing sa iba't ibang parte ng bahay. Anyway, meron itong distinct decorative feature. Ito ang tinatawag na panalong. Basically, ito ay isang parang protruding or overhang part ng isang biga or ang beam na sumusuporta sa flooring. Bale, ang mga overhangs na ito ay merong Maranao na mga ornamentation, especially kung mapapansin nyo ang sari manok na icon. Nanggaling ito dito sa region na to. Mapapansin nyo na para itong tail or parang wings ng sari manok na yan. Now, punta na tayo sa ating main discussion. So, aside from decoration and aesthetic,
ang Torogan House ay merong design feature kung saan meron itong panlaban sa lindol. Ang main support kasi kung saan nakapatong ang main structure ng Torogan House ay ang malalaking troso tulad nito. At ang mga trosong ito ay nakapatong sa mga boulders na malalaki or yung mga bilugang bato na partially nakabaon sa lupa. Ang mga batong ito ay parang nagsisilbing rulers kung saan hinahayaan ito yung main structure na umayon sa pagyanig o pagkilos ng lupa. Dahil dito, in a way, dinidecrease nito ang possibility ng structural damage dahil sa paglindol. Kapag kasi ang isang structure ay fixed sa ground at nagkaroon ng pagyanig at ito'y may resistance, mas may malaking possibility na magkaroon ito ng malaking structural damage. Again, yung mga support ng Torogan, which is yung mga malalaking troso, ay hindi fixed sa ground. Kaya pag maglindol, nagsisway-sway lang sila at wala masyadong matinding resistance, causing na mas maliit yung probability ng structural damage pag may lindol. Yung indigenous na design na ito ay pwede nating makompare sa mga modernong ruler support sa foundation ng mga more modern buildings. So kung may makikita kang parang ganito, masasabi nating ruler support ng foundation. So kung matataas na building, nagsisway-sway lang din with less resistance sa direksyon or sa galaw ng lindol. Kaya nalilesen din yung structural damage nito. Anyway, meron na tayong video na tumatalakay sa iba't ibang structural na mga design and feature na dapat hindi kaligtaan or bigyan ng pansin sa paggawa nating bahay para maging matibay yung ating struktura laban sa lindol. You can check this video naman after watching this. Well, bukod sa earthquake protection na nabibigay ng mga boulders or yung mga bato as base ng Torogan, ito rin ay nagsisilbing parang barrier or protection ng bahay mula sa pag-atake ng anay. Dahil nga ang mga termites ay nanggagaling sa lupa, ang mga batong ito ay nagsisilbing panangga para hindi sila umabot doon sa wooden na mga supports at mga bahagi ng bahay. Dahil din sa mga batong ito ay naiiwasan din ang contact ng wooden structure sa direkta sa lupa kung saan nagkakaroon ng maaring moisture absorption. So hindi makakaakyat yung moisture mula sa lupa dahil nga may barrier na bato ang mga tukod nito. Again, meron tayong isang video sa channel na ito kung saan tinatalakay naman natin kung paano iwasan ang infestation ng termite or mga anay sa ating bahay. Again, maaaring i-check ang video ngayon pagkatapos ito. So, bukod sa earthquake protection na nabibigay ng mga boulder base, mga batong ito sa Torogan, masasabi din natin ito ay protected sa termites at mga damages due to moisture absorption. At isa pa, ang Torogan House ay mapapansin nyo na nakataas. Siyempre, ito rin ay nakadesign para maging resilient pagdating sa baha. Especially yung mga tinayo malapit sa Lanao Lake kung saan nga malapit ang Marawi at iba pang bayan ng Lanao. So, ayun ang Torogan House. O, di ba? Simpleng design pero mas ginawang matibay ang isang traditional na bahay laban sa mga natural calamity dito sa ating bansa. Actually, marami pang mga iba't ibang indigenous houses sa iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas ang may mga design na nakaakma sa ating klima at sa mga kalamidad na madalas nating ma-experience dito. At syempre, pag-uusapan din natin ang mga ito sa susunod nating mga videos sa bago nating segment dito sa ating channel. Well, sana meron kayong nakuhang dagdag kaalaman sa panunood ng ating video ngayon. More architecture-related infos and trivias coming soon. Ulit, kung bago ka pa lang dito at naghahanap ka ng isang channel na merong mga videos all about house design and construction, especially kung nagpapagawa ka or nagpaparenovate ng iyong bahay mula sa foundation hanggang
hanggang sa bubong, interior or exterior design man, well, we got it here. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Kung meron kayong katanungan or opinion related sa ating topics o sa iba pang mga concerns sa inyong pinapagawang bahay, maaaring isulat nyo ito sa ating comments below. At syempre, please do leave a like, share, at sa hindi pa, please do subscribe. Muli, ito ang yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod nating video. Bye!